Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasabay ng ating pagdidibosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ipinagdiriwang din natin ang paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin na Santa Luciang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsalaksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siya'y binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay tinitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon
ay sa liwanag hahantong. Ngunit iba-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinabihan naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanilang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa anong henerasyon ka nabibilang? Alam pa ba ninyo kung anong henerasyon kayo? Ngayon po tayo ay nasa Generation Beta. Ibig sabihin po nung Generation Beta, letter B. Nag-uumpisa ngayon ang bagong henerasyon. Pero bago natin pag-usapan ang henerasyon ngayon, pag-usapan natin ang henerasyong binabanggit ni Jesus. Sa ano ko mayahambing ang mga tao ngayon? So si Jesus ay nagsasalita nung panahong iyon na ang kaniyang kaharap ay mga eskriba at pariseo. Sa kaniyang pakikipag-usap sa kanila, ipinakita ni Jesus kung anong klaseng henerasyon ang kaniyang kaharap. Sila ang nasa henerasyon ng sala sa init, sala sa lamig. Sila ang nasa henerasyong ayaw tanggapin kung ano ang kanilang nasa harapan. Kaya nga pinuri ni Jesus si Juan Bautista na ito ang taong ito na nakikita ninyo na hindi umiinom
at walang bisyo, pero ayaw ninyong paniwalaan. Ngayong ako namang naririto na nakita ninyong nag-iinom, kumakain, at nakikisama sa mga publikano at mga makasalanan, ayaw nyo ring tanggapin. Saan ba tayo lulugar? Dahil ang taong ayaw tumanggap sa katotohanan ay ang mga taong walang pinaniniwalaan. Kaya't si Jesus, sa pagbibigay niya ng mga salitang, sa anong bagay ko ihahambing, sapagkat ang mga tao nung panahon na iyon ay parang mga naglalaro pero hindi alam kung ano ang kanilang nilalaro. Ang plauta ng funeral o ang plauta ng kasayahan. Either or, wala silang tinatanggap. Ang pag-iisip ni Jesus, ang katangiang taglay ni Jesus ay magpahanggang ngayon ay ating isinasabuhay at tinitingnan. Ang Diyos na henerasyon ng Diyos ng henerasyon ngayon ay hindi nagbabago. Kaya't muli niyang tinatanong, sa anong bagay ko ihahambing ang henerasyon ngayon? Anong henerasyon ka na bibilang? Nababago ba ang salita ng Diyos o nag-iiba lang ang kaisipan ng tao? O nag-iiba lang ang kaniyang pagtanggap sa katotohanan ng buhay? Sa ating henerasyon, alam na natin kung ano ang tama at kung sino ang dapat sundan. Sa henerasyon natin na ang talino ay marami nang nakatuklas, alam na natin kung saan tayo pupunta at kung saan tayo mapapahamak. Ang henerasyon natin ay henerasyon ng patuloy na pagtuklas sa kasaysayan ng Diyos na bahagi ng ating buhay. Huwag nating ihihiwalay ang Diyos sa ating henerasyon. Ikaw man ay millennial, ikaw man ay Generation X o Generation Y o Generation Z, o sabi nila, yung mga senior citizen ngayon ay mga late bloomers. Anumang henerasyon ka na bibilang, iisang Diyos lamang ang nagsasalita at ang salitang ito ay ang akayin tayo sa tamang landas patungo sa totoong Diyos. Sapagkat sa henerasyong meron tayo, dapat wala tayong susukuan, lalo na ang kahalagahan ng pag-ibig, ng awa at ng pagpapatawad ng Diyos. Mas malalim na ang pagkaunawa ng henerasyon ngayon kesa henerasyon noon dahil tayo'y pinagtitibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Napakarami ng choices ng mundo. May choice ka upang hindi maniwala sa Diyos. May choice ka upang iwanan ang iyong pananampalataya. May choice ka para umiwas sa takbo ng buhay. Pero anuman ang ating gawin, anuman ang ating piliin, saan man tayo makarating, babalik at babalik tayo sa katotohanang mayroong Diyos na pwede nating sundan at pwede nating paniwalaan sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating pagpapabaya, sa kabila ng ating kayabangan, may isang Diyos na tumitingin sa bawat henerasyon. At hindi tayo bibitaw
doon. Huwag sana tayo ang henerasyong bumitaw sa pag-ibig ng Diyos. Tayo sana ang henerasyong kumakapit hanggang dulo, humahawak ng mahigpit, naniniwala ng tunay, sapagkat sa katapusan ng ating buhay, Diyos pa rin ang ating daratnan. Itakwil man natin ng Diyos sa ating henerasyon, kailanman ang Diyos hindi magtatakwil sa atin. Sapagkat ang Diyos ang siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kaniyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Panginoon, Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugulita namin ang mga banal na martir,
at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawang kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng bawat henerasyon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati